At tayo po'y dadako na po sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diligo ng Diyos. God bless you po. Sa ating beloved brother Ding. Iniling ko pong lahat natin tumayo sa pananalangin. Mga minamahal. Praise the Lord. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat na mabanal. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, salamat pong marami sa iyong dakilang kahabagan, O Diyos, sa iyong dakilang pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong banal at matamis na presensya. Salamat pong marami sa mga patotoo ng mga kapatiran na tunay kang Diyos na kumikilos sa aming buhay. Ang banal na rito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Sana pa na kayo pong kumilos sa aming kalagitnaan, ikaw ang mangusap sa aming kalagitnaan, langisan mo at pagpalain ang iyong banal na salita. Alisin niyo po ang mga hadlang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pupuri, pasalamat, pagsamba, paglalwalhati ay tangi sa ating dakila, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy po tayo nagbibigay ng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. We love you so much po, beloved Pastor. At ganyan din po sa kanyang beloved children, children-in-law and grandchildren. At ganyan din po sa patuloy nating pag-aalala sa mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na stand pastor, Lina C. Almeida. Sa ating lahat mga webcast viewers, sa ating lahat mga mananampalataya, isa mong pinagpalang muling araw, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. So mga minamahal, tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagkikinig ng banal na salita ng Diyos. At purihin natin mahal na Panginoon. Although mga minamahal, itong aking topic ay patungkol sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, pero bigyan mo natin ng daan itong ating pag-aaral sa oras na ito. Buksan natin ating banal na kasulatan from the book of Revelation, chapter 13, verse 16 up to 18. From the book of Revelation, chapter 13, verse 16 to 18. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Amen. Apokalipsis, Kabanatang 13, ang talata 15 hanggang 16 hanggang 18. At lahat ng maliliit at malalaki ay mayaman at mga dukha, at mga laya at mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito ay may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. So ito pong ating topic sa oras na ito, mga minamahal, yung pong tinatawag na the mark of the beast. Yung pong mark of the beast, ito tinatawag na ito po ay marka ng Antikristo. So sa ating nabasa mga kapatid, sa po na ating nabasa mga minamahal, na the Antichrist will seek to gain total economic control of the world. All people must worship him and receive a mark on their hands or foreheads in order to buy or sell. This economic pressure will help identify the followers of the world religion promoted by the Antichrist. Those who refuse to take the mark will be hunted down in order to be killed. Ever say amen. So darating ang araw, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, maghahari ang Antikristo. So siya po ang magmaniobra sa tinatawag na economic world, tinatawag mga minamahal na economic control.
So ang lahat ng tao sa buong mundo, sabi po ng Biblia, ay tatatakan ng 666. At yung hindi magpatatak ng 666 ay papatayin, mga minamahal. So ito'y mangyayari, mga kapatid. Subalit alam ko po na bago ito mangyari, mga minamahal, tayo po na naglilingkod sa Diyos ay kukunin ng ating mahal na Panginoon. Amen. So ito'y paghahanda lamang, mga minamahal, para itong mga nangyayari sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ito'y paghahanda lamang upang tayo po ay lalo pang magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, save yourselves. Iligtas natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Sa panahon ngayon, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan, na cry not unto me, sabi ng Panginoon, but cry unto yourselves and to your children. Amen. Habang ang mabait na Diyos ay nagpapasan ng krus, papunta doon sa Golgota, at ang mga babae sa Jerusalem, sila'y umiyak, sumusunod, at ang mahal na Panginoon ay lumingon sa kanila, tang sabi niya, mga babae ng Jerusalem, mga babae, huwag niyong iyakin, huwag niyo kong iyakan, kundi ang sabi ng mahal na Panginoon, iyakin ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Amen. So sa ating mga naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, mga mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, tayo po ang pag-asa ng ating mga mahal sa buhay. Amen. Itayo ang kanilang inaasahan para sa kanilang kaligtasan. Ibig sabihin, pwede natin silang iyak sa mahal na Panginoon. Amen. Itangis natin ang ating mga mahal sa buhay na sila'y magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Huwag umibig sa sanlibutan. Amen. Lalo na sa panahon ngayon, panahon na tayo po'y magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Na kung maaari, panahon ngayon na tayo po'y mag-mourn. Amen. Panahon na tayo po'y manalangin para sa ating kaligtasan. Panahon na tayo po, mga minamahal, imanalangin para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Nawa sila, bago bumalik ang Diyos, sila bigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon, sila makalapit sa Diyos. Amen. Sa ating mga mananampalataya sa oras na ito, tayo po itong panahon ngayon, ito'y panahon ng paghahanda. Panahon na tayo po'y magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. So ulitin ko po, mga minamahal, darating ang panahon, darating yung tinatawag na mark of the beast. Ito po yung marka ni Satanas. Sabi po ng Biblia, ang lahat ng tao ay tatatakan sa kanilang kanang kamay at sa kanilang noo. Ang hindi tumanggap ng marka, sabi po ng Biblia, hindi sila makapamili at hindi sila makabenta. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kung naalala natin yung mga minamahal yan, 16 articles, mga minamahal, na pinirmahan noon sa Papa sa Roma, yung 16 articles, mga minamahal, nakalagay doon, mga minamahal, you cannot travel abroad, hindi ka makapag-abroad, you cannot withdraw your money, amen, you cannot buy or sell, you cannot, mga minamahal, send your children to school. Ito pong lahat, mga minamahal, nandun sa 16 articles, mga minamahal. Ibig sabihin sa ating panahon ngayon, malapit ng malapit ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ngayon, mga minamahal, patungkol ito sa issue ngayon about vaccine. Amen. Yung vaccine, mga minamahal, nag-preach ako last Wednesday sa dako ng Lapu-Lapu. Pagkatapos kong mag-preach, mga minamahal, lumapit yung isang kapatiran, mga minamahal, at ang sabi niya sa akin, sabi niya, Brad, na naginip ako. So mga minamahal, pinakinggan ko yung kanyang kwento. Sa aking panaginip, sabi niya, na naginip ako, ang sabi niya, yung vaccine, merong microchip. Hindi mo makikita sa yung naked eye, subalit nandoon yung microchip. Ang sabi niya, totoo yung sabi mo, yung preaching mo. Dahil sa aking panaginip, sabi niya, ang lahat ng tao, parang ang gagawin nila, parang yung mga isda, isegregate nila, mga minamahal. Mga minamahal, iba't ibang kulungan ba? Kumbaga, yung tao, ganon. So mga minamahal, yung aking preaching kasi, mga kapatid, ang sabi ko, meron ako nakausap na foreigner, na intelligent. Ang sabi niya, huwag kang tumanggap ng vaccine. Lalo na sa mga matatanda, sabi niya. Kasi merong vaccine para sa mga matatanda, para madali na silang mamatay. Parang merong mercy killing ba?
Alam nyo kasi sabi ko, nung yung aking kapatid, nagtatrabaho sa Israel bilang isang yung caregiver, mga minamahal, doon sa bansang Israel, meron tinatawag na mercy killing. So yung aking kapatid, binabantayan niya yung matandang babae na isang profesora ng English sa dako ng Israel. So yung aking kapatid tumagal doon, at yung kanyang anak na 2 sundalo, mga minamahal, sa army, sa Israel, nakita nila yung kanyang mama na matanda na. So nag-usap sila. At ang sabi sa aking sister na i-mercy killing yung kanilang mama. Yung pumigil yung aking kapatid. Sabi ng aking kapatid, dahil napamahal na sa kanya yung matanda, para na niyang nanay, mga minamahal, sabi niya, kung maaari, wag. Amen. I-mercy killing ang inyong mama. Kaya ko bang pagtiisan yung mama niyo? Sabi niya, parang hindi makayanan ng aking kapatid na i-mercy killing na lang yung kanyang inaalagaan na matanda. Dahil kasi minsan ulyanin na. Amen. Pero pag medyo ulyanin, mga minamahal, medyo makulit. Amen. Kaya yung mga mama natin, yung mga nanay ninyo na medyo matanda na minsan makulit, pagtiisan natin. Ever si Amen. Kasi medyo matanda na, yung kanyang diaper, iagis doon sa ceiling fan umikot yung ceiling fan yung buong bahay mapuno ng dumi, mga minamahal. Maghapon maglinis yung kapatid ko, galit na galit, pero wala siyang magawa dahil yun ang trabaho niya. Amen. Pero nung gusto ng mercy killing, mga minamahal, yung aking kapatid mismo ang nagbigay ng hadlang ba, hindi naman hadlang, yung nagbigay ng opinion. Sabi niya, wag. So nagulat yung mga sundalo na 2 army na anak. Yung yung kapatid ko, mga minamahal, napamahal na sa kanya yung kanyang mama, ever si man, yung kanilang mama. So hanggang ito, tumakbo ang panahon hanggang ito'y mamatay na. So mga minamahal, nung ito'y mamatay, mga kapatid, yung mga sundalo na kanyang 2 anak, nagkaroon sila ng family reunion, at yung aking kapatid, itinuring nilang sister, mga minamahal. Alam niyo po, sabi nila, umuwi ka sa Pilipinas, huwag kang mag-TNT. Bibigyan ka namin ng maraming pera. Binigyan ng pera yung kapatid ko, napakarami, mga minamahal. Talaga nakabili ng mga lupat, sasakyan, bahay, mga minamahal, pag-aral yung kanyang mga anak. Dahil mga nakita nila na inibig nila yung kanilang mama, palapakan natin ang mahal ng Panginoon. Amen. So mga minamahal, baka yung vaccine, mga minamahal, hindi natin alam, baka yung para sa mga matandang vaccine lalagyan ng anong ilalagay, mga minamahal, hindi na para humaba yung buhay, kung hindi para madaling mamatay. Ito lang opinion na narinig ko lang. Hindi ito, narinig ko lang sa isang foreigner na nakausap ko, mga minamahal. So mag-ingat tayo kasi naalala natin, mga minamahal, on August 2019, mga minamahal, over 600 people, mostly children, mga minamahal, that had received, mga minamahal, yung tinatawag na at least one single dose of vaccine, yung Dengvaxia. Amen. Ang naitabo, mga minamahal, all of them, mga minamahal, who received the vaccine had died. Di ba nagkaroon ng problema sa Senado? Nagdebate sa Senado, sino nagpapasok ng vaccine na ito? Amen? Naalala natin, nagdebate sila sa Senado, sinong sisisihin? Mga minamahal, sinong nag-approve ng vaccine na ito, nakapasok sa Pilipinas, at binan nila noon, hindi na ibinenta yung vaccine ng Dengvaxia. So mga kapatid, baka naman po, mga minamahal, yung vaccine na tutusok, mga minamahal, ano pong chemical niyan, mga minamahal, baka hindi makakabuti. Amen. So ito po may mga tanong kasi, kaya gusto ko pong sagutin. Nagtanong po ako sa beloved children kasi may nagtatanong sa akin, mga frontliner na mga nurse na mga kapatiran sa ibang bansa, at sa dako ng Canada, sa dako ng UAE, sa Dubai. So ipina-forward ko sa beloved children about itong vaccine. So mga minamahal, meron silang mga sagot, mga kapatid, about kining vaccine. To get vaccinated or do not get vaccinated with the COVID-19 vaccine. So mga minamahal,
Sabi po mga minamahal ng what should I do if anti-COVID vaccine becomes mandatory in our company or school? Halimbawa, mga minamahal, mandatory na yung vaccine sa mga eskwela, sa inyong kumpanya. So ito ang sagot, if you are a Jesus Miracle Crusade International Ministry member, you can request a letter of vaccine exemption for the religious reasons at your church, at our church office, or from any assigned preachers of your respective outreaches, and submit it to your company. Lahat po ay may karapatan ipaglaban ang kanya-kanyang pananampalataya, as it is we all have been given free will be our loving God. Hindi po namin kayo pipilitin o pipigilan to get the anti-COVID vaccine. As what beloved Pitts, maminamahal, in your own accord, own volition po ito, at based sa inyong spiritual na lakad at pananampalataya. But we ask you to pray for the Lord's will and guidance, especially if you have to choose between getting the COVID-19 vaccine or losing your job. Let the Holy Spirit guide you in making the right decision. Pray and be sensitive to God's voice. Ever see, amen. So, binibigyan po ng freedom ang mga kapatiran. Ever see, amen. Kung tatanggap ba sila ng vaccine o hindi. Like for example, mga minamahal, kung halimbawa mandatory na, pwede po kayo mag-request sa ating mga office, mga minamahal, for religious exemption, ever see, amen. Kasi meron naman po yan, meron tayong freedom of religion, ever see, amen. Yun ang belief natin, tayo po ay nananampalataya sa mahal na Panginoon. Kaya tayong ingatan, pagalingin ng Diyos, ilayo sa karamdaman, ever see, praise the Lord. So pwede natin ibigay sa kanila yung ating exemption letter, mga minamahal. Alam naman po natin, naalala ko tuloy mga minamahal, maraming matatanda, wala man vaccine nun, pero ang haba ng buhay. Ever see, amen? Di ba mga minamahal, alalakas ng katawan? Oh. Pero mahaba pa rin ang buhay, malusog pa rin sila. Naalala ko tuloy yung doktor na tumingin sa kapatid ko, sabi ng doktor, pag umidad ka ng 50, mag-ingat ka na sa pagkain mo. Amen. So tayo po mga minamahal, tayo po mga kapatid, mag-ingat din sa ating pagkain. Ever see, amen. Pwede naman kainin lahat ng pagkain, pero huwag naman pong sobra. Ever see, amen. Amen. Sabi nila, basta't masarap, di baling mamatay ng maligaya. Minsan ganun, meron di ba? Yung sinasabi nila, basta't di bali daw mamatay, basta't kakain ng masarap. Mga minamahal, hindi naman po ganoon, mga kapatid. Tayo po ang templo ng Diyos. Ever say, praise the Lord. Naalala ko tuloy, mga minamahal, yung pumunta ng ibang bansa, pag-uwi, nakatakilit, mga minamahal, lumakad dahil, mga minamahal, inaraw-araw yung mga malalaking pasayan doon sa Singapore, mga minamahal. Pagdating, 1 week pa lang siya ron, mga minamahal, pinauwi na kasi nagtakilid na. Sa sobrahan ng pasayan, araw-araw daw pasayan. Itolyokan na pasayan, kaya merong itolyokan na pasayan, baka manobra mo sa pasayan, never see, man. So ulitin ko po mga minamahal, ulitin ko kung merong mandatory na mangyayaring ganito, pwede tayong mag-request ng letter sa ating church. Ever see, man. So ulitin ko po mga minamahal, what are religious exemptions and tubag sa beloved children? This exemption allows parents to opt their child out of vaccine based on their religious beliefs. Some cities ask for evidence that the family belongs to a religious group. The object to vaccines, only a few religions object to vaccines. But in the most states and cities in the United States, you can simply sign a form stating that you have religious reasons to opt out. Here in the Philippines, it applies
also, but please do check also with your company schools. Ever say amen? So, i-check ninyo mga minamahal, na kung merong exemption about sa religion, sa ating pananampalataya. Ever say amen? Merong in-exercise yung faith nila, yung belief nila, ino-honored naman ng ating estado. Ever say amen? So, tayo po mananampalataya, mga minamahal, ulitin ko lang, hindi natin alam kung ano yung laman ng vaccine na yon. So, another thing, mga minamahal, is the swab test is the mark of the beast? Ang tubag, mga minamahal, no. Amen. Sabi po ng beloved children, as with everything, we need to make fully informed decision, and most importantly, pray. Pray for wisdom, leading and guidance from the Lord before making any major decisions. Maging matatag sa salita ng Diyos, hindi basta matitinag o malilin lang ng kaaway kung alam mo na ang salita ng Diyos. At there is no evil befall thee, neither shall any at warning long pause ahead, but my belief benefits some mark of the beast. So, hindi po yan marka ni Satanas. Ever say amen? Pero mga minamahal, alam naman po natin sa panahon ngayon na mga kapatid na palapit ng palapit ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. So do you believe the COVID vaccine is the mark of the beast? Naniniwala ba kayo na ang COVID vaccine is the mark of the beast? My answer, sabi po ng anak sa ating beloved pastor, no. But alam na natin na tuso ang kaaway, the devil is a liar. He is always up to no good. And is a very sly at getting his work done. Para marami ang mapahamak, the vaccine may or may not be the mark of the beast, but it may be a precursor of worse thing to come. Amen. It is precedent of things to come. As we enter the tribulation period, for all we know, meaning it will set the mood tone of things to come. As it's written in the Bible, we need to be wise. So if you can please opt out of getting the COVID-19 vaccine altogether. And I am not, sabi po niya, into conspiracy theories. I am into the true gospel of Jesus Christ as taught by the apostles and the beloved parents, wrote with signs, wonders, and miracles. Ever say amen? So as children of the living God, we have been taught by our beloved parents in the Lord na manampalataya sa Diyos na buhay. We do not need any vaccine at all. Personally, I am not getting any vaccine, 19 vaccines, not to me, not to my husband, nor to my children. And it's our personal choice. Ever say amen? So sa atin pa mga minamahal, itong ganitong pangyayari ngayon, mga vaccine na yan, ito po'y senyales na malapit ng babalik ang mahal na Panginoon. Ever say amen? Yung nangyayari ngayon mga minamahal na yung darating ang panahon na ang lahat ng tao ay tatatakan ng 666. Ibig sabihin, darating at mangyayari ito mga kapatid sa ating sa lahat ng tao sa buong mundo, mga minamahal. Pero sa ngayon, mga kapatid, ito'y po ay sinyalis lamang na talagang darating at mangyayari ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ever say amen? Nung araw, hindi natin alam ito. Ever say amen? Nung araw, hindi natin alam yan. Pero nangyayari, lumalapit. Ibig sabihin, malapit na ang pagbabalik ng malapit na. So sa vaccine, mga minamahal, depende na po sa inyo. Ever say amen? Depende na po sa inyo kung anong desisyon ninyo, mga minamahal. Kung gusto nyo pong mag-request ng letters, halimbawa yung company nyo, merong mandatory, gagawa tayo ng letter for excuses. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord. So yun po mga minamahal, ngayon tayo po itutuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating mananampalataya, mga minamahal, sabi po ng Biblia, mga kapatid, from the book of Acts chapter 2 verse 40. Can you open your Bible and read it to me? From
from the book of Acts, chapter 2, verse 40. 40. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Amen. Mga Gawa, Kabanatang 2, ang talatay 40. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Amen. Ever say, praise the Lord. So sabi po ng Biblia, and with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. No one can be saved, mga minamahal, who does not turn away from the corruption of present society. Sabi po ng Biblia sa ating lahat naman naglilingkod sa Diyos, ito'y minsan ang ipinapaliwanag sa banal na kasulatan na sabi ng Biblia, save yourself from this untoward generation. Ever say amen? Kinakailangan iligtas natin ang ating mga sarili sa tinatawag na untoward generation, crooked generation, perverse generation, and faithless generation. Amen. Wicked generation. Iligtas natin ang ating sarili. Ang ililigtas natin ang iyong sarili, ang aking sarili, ang ating mahal sa buhay. Iligtas natin sila sa likong lahing ito. Ever say amen? Ibig sabihin, itong henerasyon na ating kinabibilangan ngayon, di ba naalala ko yung nag-testify yung isang mother? Ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nandun ako lagi sa trabaho. Yung aking anak, hindi ko nakikita, hindi ko na mamonitor dahil sa kanyang work. Pero ngayon, siya nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Yung kanyang mga anak, mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang ang problema ng magulang ngayon, problema nating lahat, problema ninyong lahat, mga minamahal, kung paano natin iligtas yung ating mga sarili, maging yung ating pamilya. Amen. Lalo na saan tayo nabubuhay sa sanlibutan ito na talagang sinasabi ng Biblia, we are living in the world that is worse than before. Mapanganib na sanlibutan itong ating kinabibilangan sa panahon ngayon. Talagang nandito na yung tinatawag na because of iniquity, mga minamahal. Because of sins, mga minamahal, the love of many shall wax cold. And in the last days, mga minamahal, iniquity shall abound. Ang kasalanan ay lalaki ng lalaki. Ibig sabihin talagang nakakatakot. Ever say amen? So walang Kristiyano, walang tao, mga minamahal, makatakas sa sanlibutan kung hindi siya lalapit sa Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Walang ibang maging solusyon ang tao ngayon, mga minamahal, para siya mapalaya sa kasalanan. Sabi nga ng Biblia, you shall know the truth and the truth shall make you free. Only the truth. Amen. Only truth, mga minamahal, written in the scripture, can deliver, mga minamahal, from destruction and the dominion of Satan. Ever say amen? Ang katotohanan na sa banal na kasulatan, ito lamang po ang paglaom. Ito yung ating kapangyarihan, itong ating pag-asa para ang tao'y makalinggawas. Ever say amen? Para siya po, mga minamahal, ay hindi mahulog sa kasalanan. Yun po ang katotohanan, mga minamahal. Walang tao, mga minamahal, sabi ng Biblia, na maliligtas. No one, mga minamahal. Only those who know the truth. Ever say amen? Sabi ng banal na kasulatan, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya ang problema, iligtas natin ang ating sarili. Lalo na tayo mga naglilingkod na sa mahal na Panginoon, wala nang panahon magpalamig-lamig. Wala nang panahon babalik pa sa bisyo, wala nang panahon babalik pa sa kasalanan. Wala nang panahon, mga minamahal, na tayo po'y magpabanjing-banjing. Kung hindi pa ito ang panahon ngayon na tayo magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ipanalangin, itangis yung mahal sa buhay, itangis mo ang iyong kaligtasan. Dahil ito yung huling araw, mga kapatid. Hindi natin alam anong mangyayari. Lalo na ngayon, panahon napakadelikado na. Amen. Napakadelikado ng panahon, mga kamahal. Kaya malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Itong pandemic nating naranasan, magbigay ng maraming leksyon sa atin. Amen. Na kung wala ka pala sa Diyos, mas mahirap. Amen. Pero kapag tayo nasa mahal na Panginoon, kahit anong darating na mga trials, kaya pala natin, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Itong nangyari na pandemic ngayon, ito'y sinyalis, mga minamahal, anong mangyayari pagdating ng araw? Wala na makabili, wala na makapagbenta, hindi ka na makatrabaho. Darating at darating ang panahong yan, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, bago darating yung araw na yan, sabi ng Biblia, because of the elect, I will shorten the days, ever see, amen. Because of the elect, mga minamahal, sabi ng Panginoon, paiksi niya mga araw para tayong lahat ay sama-samang magmamana ng buhay na walang hanggan. We are not appointed unto the wrath, ever see, amen. Hindi tayo bibigyan ng Diyos sa kapahamakan. Hindi tayo para sa kapahamakan na mangyayari sa sanlibutan. Kung hindi, sabi po ng Biblia, we have a blessed hope. The glorious appearing of our great God, our dearest Jesus Christ. Ito yung blessed hope natin, pag-asa natin. Meron tayong pag-asa. Ever say amen. Punong-puno tayo ng pag-asa, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Ito ang pag-asa ng tinatawag ng Biblia, blessed hope. Daang sanlibutan, walang pag-asa. They are hopeless. Ever say amen. Tubalit tayo naglilingkod sa Diyos, meron tayong pag-asa. Bakit? Kukunin tayo ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas na praise the Lord. So sabi ng Biblia, the blessed hope of the Christian. Before the coming of the Lord, before the wrath come, mga minamahal, the blessed hope of the Christian is the glorious appearing of our great God. Sabi pa, in the twinkling of an eye, everybody say amen. Sabi ng banal na aklat, tayong lahat ay sasama doon sa salubong sa Diyos. Wala na babay na sanlibutan, babay na kahirapan, babay na pagsubok, babay na sakit, babay na lahat. Mga minamahal, kaya i-focus natin yung ating puso sa paglilingkod sa Diyos. Binagpala kayo ng mahal na Panginoon, binigyan kayo ng trabaho, binigyan kayo ng negosyo, pinagpala ang inyong hanap buhay, binigyan kayo ng bahay, sasakyan, salamat sa Diyos. Pero ang ating paglilingkod, lalo nating pag-igihan ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen. Save yourselves, sabi ng Biblia. Luke chapter 9 verse 41, kindly. The book of Luke, chapter 9, verse 41. And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you and suffer you? Bring thy son hither. Amen. Lucas, kabanatang 9, ang talatay 41. At sumagot si Jesus at nagsasabi, O laing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan makikisama ako sa inyo at magtitiis sa inyo, dalhan mo rito ang anak mo. Amen. Ever say amen. Faithless and perverse, sinabi ng Biblia. Mga ibig sabihin, mga minamahal, ito pong faithless and perverse, mga minamahal, ito po ay talagang sinabi ng mahal na Panginoon sa mga tao ngayon, mga kapatid. Ibig sabihin, mga minamahal, ang panahon natin ngayon, talagang nasa uling araw na. Sabi ng Panginoon, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you and suffer you? Kailan ako makipagtiis sa inyo? Kaya itong sanlibutan ngayon, di natin masisi. Dahil po mga minamahal, talagang sinabi pa ng mahal na Panginoon, faithless, walang pananampalataya na henerasyon. Mapalad na lang tayo mga kapatid dito sa Pilipinas. Amen. Ako nagpapasalamat ako, naging Pilipino ako. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kung nung doon ka pinanganak doon sa ibang bansa at hindi ka naniniwalang may Diyos, kawawa ka. Dahil sabi ng Biblia, in flaming fire, taking vengeance to them that know not God and they not obey the gospel of Christ. Period. Ever see, amen. Ang apoy ng impyerno ang maghiganti sa mga taong hindi kumilala sa Diyos. To them that know not God and they not obey the gospel of Christ. Subalit dito sa bansang Pilipinas, pinagpala na tayong lahi dahil nakakilala tayo sa mabait na Diyos. Ever see, amen. Kaya minsan nangangaral ako, mga minamahal, sabi ko, tayo po'y mapalad sapagkat dito sa ating bansa, madali tayong maniwala sa Diyos. Doon ka sa Canada, mga minamahal, sharean mo ng gospel. Sabihin nila, sir, I'm not a religious person. Tapos na, ayaw nilang entertain. Amen. Wala silang pakialam. Pag sinabi mo, do you believe in God? O do you believe in hell? Sabi na, I don't know. Merong mga sagot na ganun, mga minamahal, talagang hindi nila masiguro.
Pero sa atin, naniniwala tayong merong impyerno at merong ng Diyos, ba't hindi pa, langit, ba't hindi pa natin siguruhin? Ewan si Amen. Yung ating pananampalatayang ito na pinagkalob sa atin ng mabait na Diyos. Kaya mga minamahal, magpakainit lalo. Sa po ng Biblia from the book of Luke Philippians chapter 2 verse 15. Philippians chapter 2 verse 15. From the book of Philippians, chapter 2, verse 15, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Amen. Pilipos, Kabanatang 2, talatay 15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang labing liko at masama, nasa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So our dearest Jesus and the apostles, mga minamahal, emphasizes that the world we live, mga minamahal, in is faithless and perverse generation. The people of the world are in deception and darkness, and thus have a distorted view of life, values, and religions. They follow immoral ways of life and reject the norms of the Word of God. Ever say amen? So being a God's children, maminamahal, have different worldview and values, and are thus separate from the Word in loyalty to the Lord Jesus Christ. So we are to blameless, pure, and without fault in order to proclaim His glorious redemption to the lost world. Ever say amen? So ang tao ngayon, mga minamahal, they hold a wrong views. Ever say amen? Talagang nandoon yung kanilang maling paniniwala, nakikita nila ang sanlibutan. Mahal na mahal nila ang sanlibutan. Kaya parang napakahirap ngayon iligtas yung tao sa kamay ng impyerno. Ever say amen? Dahil si Satanas, mga minamahal, ginagawa niyang lahat ng paraan. Lahat ng gagawin ni Satanas para ang tao mabulag, ang tao ay mapahamak. He is serious in his desire, ever say amen, to deceive and to bring soul into the eternal damnation. Kaya mga minamahal, talagang hindi basta-basta mag-ayuno, manalangin. Ang ating ginagkalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda, nakita niya na talagang kailangan iligtas ang tao sa apoy ng impyerno. Kagaya nung panahon na tayo nasa reliyon pa, ever say amen. Kung hindi nagkrusada ang ating beloved pastor dito sa Cebu, di sana kayo pa lumuluhod pa sa mga santo ninyo at tutungo pa kayo sa impyerno. Amen? Pero salamat sa Diyos, nagkrusada ang ating mga pastor, ipinangaral ang katotohanan, ngayon naintindihan natin ang tamang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. We are bound for heaven, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. We are citizens of heaven. Ever say amen? Our citizenship is heavenly. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So mga minatagal langit na tayo, ibig sabihin ng ating pangalan are registered in heaven. Ever say amen? Our name are registered in heaven. Our inheritance is in heaven. Our homeland is in heaven. Ever say praise the Lord? We are strangers in this world. Tayo po estranghero lamang. Mga minamahal, napakalaga ng buhay, napakalaga ng kaligtasan. Pasalamat na tayo, mga minamahal, tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang kahapon, naglibing kami ng patay sa pinsan ng aking beloved wife. Awang-awa ko sa magulang, pero salamat sa Diyos, sila'y tumanggap sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Talagang awang-awa ko dahil kahit marami ka pang million pa yung pera mo. Kung halimbawa naman twice a week i-dialysis ka, parang sabi niya, kapoy, kining sakita. So tamtang nagsulti, naghilak siya, mga minamahal. Tumanggap sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, tuwang-tuwa sila. Kaya nandun na kami doon sa libingan. Patapos kong mag-preach, mga minamahal, mga jeep pa pala diyan sila. Sabi nga, ano nga jeep pa man sila? Pero sa Katoliko siya, ano nga jeep pa man sila? Kanindot sa tungwali, ever say amen. So mga minamahal, ibig sabihin nandito na, ibig sabihin Lord Jesus na, ever say praise the Lord. Tinataas na yung kamay, mga minamahal. Talagang
Ibig sabihin talaga merong pagkakataon na tatawagin ang ating mga mahal sa buhay kung magpakainit lang tayong maglingkod sa Diyos. Tawagin sila ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag tayong magwala ng pag-asa. Huwag tayong manghina ng loob. Mahal na Panginoon, maligtas pa kasing ang loved ones ko. Hindi naman tayong may hawak ng buhay nila. Everybody say, amen. Hindi natin alam anong plano ng Diyos. Everybody say, amen. Basta't ang sabi ng Biblia, maglingkod kang tapat sa Diyos, malaki ang magagawa ng iyong panalangin. Maglingkod ka, ililigtas pati yung sangbahayan. Palapakan natin ang ating paniwalaan natin yun. Everybody say, amen. Paniwalaan natin yun, mga minamahal. Ako, meron akong 2 kapatid hindi saved. Dahil nung nagmasave kami 1984, 4 yung kapatid ko nasa abroad. Yung 2 umuwi, yun ang nasave. Yung 2 nandun. So mga minamahal, hanggang ngayon, hindi pa na sila na-save. Pero mga minamahal, dumating ang panahon, tuloy-tuloy ang takbo ng panahon. Ngayon, mga minamahal, kung may problema, hingi sila ng prayer. Ever say amen. Oh. Pag meron sa sakit, tatawag. Meron akong naramdaman, magpa-pray. Amen. Yung kapatid ko nasa ibang bansa, isa na, nasa Kuwait, hindi yun, mga minamahal, pero ngayon nanonood sa ating gawain. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sumusubaybay na ngayon sa ating Miracle Hour, sumusubaybay sa ating banal live streaming. Yun hindi yun masave ha? Pero nung magka-COVID siya sa dako ng Dubai, iyak nang iyak. Sabi ko, walang imposible sa Diyos. Magpa-swab test ka, negative. Pag swab test, negative. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, totoo yung sinabi mo, walang imposible sa Diyos. O yun lang, mga minamahal, napakasimple. Amen. O ngayon, naniniwala na sa ating banal na gawain, nakikinig na sa ating banal na programa, mga minamahal. Ibig sabihin na perong paraan ng Diyos para iligtas ang ating mahal sa buhay. Lalo na, iyak natin sila sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, cry not unto me, but cry unto yourselves and to your children and to your family. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung panahon na tayo po'y magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Tatawagin yung mga loved ones nyo. Maniwala kayo sa sinabi ng banal na kasulatan. Amen. Huwag mo sabihin, baka hindi sila para langit. No. Ever say amen. Maniwala ka, sabi ng banal na kasulatan, anong gagawin ko para maligtas? Nang tanong sila sa mga apostoles, ang sabi ng mga apostoles, believe on the Lord God, you shall save in your household. Maniwala ka sa Panginoong Hesus, maniwala ka at ang iyong sambayan ay maligtas. O palakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung kaligtasan, libre, pinagpala na tayo. Nakilala natin ang mahal na Panginoon. Maglingkod tayong mainit sa paglilingkod sa Diyos. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Walang kwentang sanlibutan. Walang kwentang mundong ito, mga minamahal. Ang pinaka-importante ang ating kaligtasan, ipagtrabaho natin na yung takot at panginginig ang inyong kaligtasan. Huwag tayong magkasala sapagkat tuso ang kaaway. Ever say amen. Gusto ng diablo linlangin ng tao, mga minamahal, para matatapon ka sa impyerno. Walang blessing, mga minamahal. Maigi na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagpapala ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise the Lord. Habang tayo po ibakawit sa mahal na Panginoon, sana nang ipabot sa Diyos ang ating pasalamat. Praise the Lord. Ating awitin mga minamahal, ating mahal na Panginoon. Nung una, amen. Purihin po ating dakilang Diyos. Ibalik natin ang ating unang pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Unas ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung unas, pangako ko, ako'y
sa sarili. Hallelujah. Sa iyong mga kamay, ako ay nawalan. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Sabi ng Biblia, iyak natin ang ating sarili sa Diyos. Hallelujah. 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 At sabi ko, sa'yo lang asa, tiwala ko, iyong Hallelujah, Lord Jesus. lumuna. Ang sabi ko, di iwan, ilalayo sa tungkulin ko sa'yo.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Para sa atong mga bisita niya karon, dawaton yung atong Ginoo maigsoon. Lagyan ng pulong sa Dios. Ang tanang mo dawat ka diya, hatagan ka mo gagahaw mahimo kang anak sa Dios, magapanunod sa kingarihan sa Dios. Ang kaluwasan mo na pinakalabing importante sa tanan. Kaya ang tao doon ay kalag maigsoon. Mamatay ang pisikal, ilubong ang panangimong kalag, dili mamatay. Doon ay padulngan maigsoon ko langit o impyerno. Muna nga ito nga paniguruhon, magkiksunan nga naata sa kabot sa Dios. Doon ay reklamento sa kaluwasan, mutuot sa Ginoo, maginulsol sa, ang paginulsol pagtalikod sa kasalanan o pagbalik sa Dios. O gandawato nato ang bautismo sa tubig, aron maugasan na inyong sala. Doon ay bautismo sa tubig, doon ay sinina nga pagabason, dili mabasa ang sinina, walay bayad. Aron masiguro mo mapasaylo imong sala, maugasan ka, o gan Dios magbautismo kanimo sa iyang balang Espiritu Santo. Libre ang kaluwasan. Gi-offer sa Dios ang kaluwasan para kanatong tanan, libre, walay bayad, mga minamahal. Napakaswerte nato, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ibayaw yung kamot sa atong mga bisita. Sige po, ibayaw ang kamot, ilitok kini pagampo, sabat ka mo sa pagampo. Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa imong pagtawag nako. Ginoo, niya ko karon sa imong mga tubangan, ginadawat ko ikaw, akong manluluwas, Ginoo, Dios ug hari sa akong kinabuhi. Ginoo, mosulod ka sa akong kasing-kasing, imuni mo kung tinud mong anak, ug sa binuhatan, sa pulong ug sa binuhatan, Ginoo, isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Alagaran kita Ginoo, kini akong gipangayo sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Magampupi ka ninyo may iksaon. Ginoo, salamat po Dios sa mga kalag ni miduol nimo Dios sa pagtawag kanila Ginoo sa unang pag-ampo sa akong beloved pastor Wildy Estrada Almeida. Panalanginan sila Ginoo, isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Magmilagro ka sa ilang kinabuhi, tugang ilang pagtuo Dios aron sila makalahutay sa pag-alagad kanimo sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Daligo ng Diyos. Magampo kita sa atong mga panginanglan, mga katagtabang sa Diyos. Makinagkuptan kita sa Ginoo, magmalikon kita sa atong pagpangalagad kaniya. Hallelujah. Magamputan tanan, maigsoon. Hallelujah. Langit nung amahan sa ngalan mo Ginoong Hesus niya kami sa imong tubangan o Diyos. Kami nagasunod, nagaampo o Diyos. Ngayon ka pa sa iluan sa mga pagkukulang o kalapasan. Ginoo ning oras sa Ginoo inluan namong kasing-kasing Ginoo. O Ginoo ikaw magalikon ka namo Dios. Panalanginan kaming tanan o Dios. Luwasa nga mamahal sa kinabuhi, tawagin sila ng mga lagad kanimo o Dios. Ug kami Ginoo ibalik nga mong unang ugugma kanimo, kadasig sa among pagpangalagad. Tudabangi kami o Dios, nga di kami mawala sa imong kamot Ginoo. Ikaw magapanalangin ka namo sa mga adlaw-adlaw nga panginabuhi, sa among mga negosyo, mga trabaho, mga pag-eskwela o Dios, sa ilang mga panginanglan ikaw magatagbo Ginoo. Panalanginan kami Ginoo, ilayo sa mga sakit balatian sa ngalan mo Ginoong Hesus. In Jesus name, ipandong kamot sa atong ulo mo iksaon. Langit mga mahal o Diyos, sa makausapag Ginoo mo gigamit ang imong halandong ngalan. Ginawala imposibleng butang kanimo Diyos, among gibadlungan tanang buwat sa kaaway. Mga sakit balatian, mga problema, pagduwa-duwa sa mga kaigsunan, kapugnaw, pahawa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Cast out from us in the name of Jesus. Weaknesses cast out, lukewarmness cast out, materialism, carnality, evil thought cast out in the name of Jesus. Be strong and be blessed in Jesus' name. Amen. Manindok kitang tanan, maigsoon. O gagig pa, salamat sa atong butang Dios sa makusog nga beses mga minal mo, singgit katag tulo ka singgit nga paghimaya sa Ginoo, singgit katag makusog nga hallelujah, praise the Lord. O kanang musabay lokso, mga minamahal kining atong gibuhat, may isang ko kinig gahom kini. Praise the Lord. Palapakan natin ang mahalapay na sige. Tungan ta. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Balik kita sa atong lingkuranan, sa atong announcement. May iksoon, padayon na atong pagkuha sa atong special offering. Sa atong bilad, Asol Paliog, ampuan na atong special offering. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating order preacher, Kuya Nilo Miranda. Tayo pong lahat tumayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. O dakilang Diyos po, palang ang mga banal, mahal Piningsus. Maraming salamat po sa mga kapatiran namin, mahal Piningsus, na tumutulong sa iyong banal na gawain, mahal Piningsus.
Mahal Panginoong Jesus, ikaw po yung mangusap, ikaw po ipuin po mga kapatiran na may mga trabaho, may mga negosyo, may mga kaya nga. Sila po patuloy sumuporta sa iyo, sila po patuloy tumulong sa iyong banal na gawain, mahal Panginoong Jesus. Pagpalain po kami, mahal Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat po sa mga kapatiran namin na patuloy nagsusuporta sa iyong banal na gawain. Salamat sa mga kapatiran namin patuloy po yung tumutulong sa iyong banal na gawain. Mahal Panginoong Jesus, panalangin rin namin sa mga kapatiran namin walang trabaho pa kita na bigyan po sila negosyo pag trabaho pa kita pa sa susunod na gawain, sila po yung makatulong sa banal na gawain. Ito po sa dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Announcement po, Children's Choir practice after the service. So doon na po practice ang atong Children's Choir. Praise the Lord. Uman sa atong simba. Praise the Lord. So ang atong panimbahon, madlaw Domingo, Biyernes, Merkules 4 to 8, Friday 6 to 11, and Sunday 10 to 3. Mo atong mga announcement. Dalig ko ng Diyos. Huwag mga panindog kitang tanan mga minahal. Sa atong pagampo, sa atong pagbulag-bulag. Akong gyang tanan sa pagbarog, sa makabalik, pagbarog may igsoon. Huwag atong yata ngayon sa Bilad Barela Riddle po. Praise the Lord. God bless you, beloved, or the Prince of Gayanin. Mana ating itaas nga ito manalangin po siya itong tempo na yung paghiwalay. Dagilang magpalawan ng mga Diyos, makapangin sa lahat sa pangalapin na kumamahal Panginoon Jesus. Maraming salamat po mula Panginoon sa tapos magawa niyo yung isan mahal Panginoon. Salamat po sa kalakaran sa gusto ng patuloy pinagkaloob mo sa amin mahal Panginoon. Ganun po yung salamatan mahal Panginoon, mula pa simula hanggang sa mga gusto mahal Panginoon, sa paglangis mo mahal Panginoon, sa mga pag-imsel itong Diyos, sa makalawin awitin mahal Panginoon, sa solimso mo Diyos mahal Panginoon, maging mahal Panginoon, sa mga patutuo, sa mga kapatiran nagsibig kalakasan sa mga panalataya. Salamat mahal Panginoon. Pinasalamatan po mahal Panginoon sa awitin mga choir mahal Panginoon, sa mga paliwanag sa puthandog sa mga kapatiran tapat, nagbigay sa puthandog, gamit sa mga banal na gawain mahal Panginoon. Salamat mahal Panginoon. Salamatan mo naman tayo, Miss Presia, patuloy yung buhos sa aming kaligitan, lalo higit yung yung manalasalita, dila po sa mga malagwali ni at ang hapon ngayon mala Panginoon, sibing pagkain sa mga kaluluha mala Panginoon, purihin ka magpakailan kailanman kami dumadalangin sa dalangin po yung ginagalang mga Pastor Willis Radal minamala Panginoon sa mga tipo na yung paghiwalay mala Panginoon, ikaw po nga sumahan mo kami mala yun makarating po mo sa aming kanyang tahanan ang dakilang pag-ibig nagmula po sa iyo mala Panginoon, dinadalangin po sa sulod mo magawain, ibalay po yung mabato sa amin, ikaw pong purihin, sambahin sa Espiritu katotohanan, ito ang aming samot dalangin sa matamis at makaparang pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po. Praise the Lord.